paano ba natin tinatanim ang mga pechay na may self-watering? Okay, sa video na ito mga lods, magkakaroon kayo ng idea sa video na to. Dito mga lods, meron tayong plastic bottle ng 6 liters. Unahan ko na kayo, 6 liters, 1.5, isa lang ang process kung paano gawin ang magkaroon ng self-watering ang ating taniman. Okay, una ay hinati na natin yung ating plastic bottle. Tapos, binutasan natin ang takip niya gamit ang soldering iron mga lods. Matapos natin mabutasan ang takip, ay bubutasan din natin ang mga parting ilalim o gilid sa ilalim ng plastic bottle natin upang sa ganon ay maging drainage ng ating tubig na kung sakaling magdidilig tayo sa ibabaw o sakaling maulan. Ito yung part na palaging tinatanong, ano ba yung nilalagay natin sa ilalim, yung nakalawit na puti. Ito po yun. Ito po yung ginagamit natin, sinulid ng bigas. Kasi napakarami kong retaso dito na sinulid ng bigas na pinagsama-sama ko hanggang lumaki siya. Kung wala naman kayo nito, ay pwede kayong gumamit ng kahit anong damit. Basta makakapag-absorb siya ng tubig. Yun kasi ang magsisilbing tulay bilang itataas na tubig papunta sa lupa. Ganyan lang ang gagawin nyo. Matapos mailagay sa takip ng ating plastic bottle, ay kailangan yon ay nakahati yung takip sa tela na gagamitin natin. Ano man ang gagamitin nyo dyan. Basta, ulitin ko lang, basta nakaka-absorb ng tubig. Ganyan ang gagawin nyo. Okay, ang sunod na natin gagawin dyan ay ang paglalagay ng lupa. Sa pagtatanim dito sa terrace, lahat ng lupa na ginagamit ko, ay bago ako magtanim ay kinukumpos ko muna yan o pinapataba sa madaling sabi. Plus, naghahalo tayo dyan ng animal manure. Cow manure ang ginagamit ka dito. Kung wala naman kayong cow manure, vermicast, pwede rin o ano pang animal manure ang meron kayo dito. Dito mga lods ay nakita nyo, nagbudbud lang ako dito ng cow manure sa lupa na bago tayo magtanim ng pechay. Pero ang mas mainam dito na gawin ay i-mix na ito sa lupa. Paano ba ratio? Ang ratio ay 3 parte ng lupa at isa lang parte ng cow manure. Vermicast, pwede rin, ganun din ang ratio. Mainam na gamitin ang mga animal manure, lalo-lalo na sa madadahong gulay, katulad ng pechay o kung ano pa mang madadahong gulay. Kasi sila ay taglay nila ang pinakamataas na nitrogen. Ang nitrogen na tumutulong sa mabilis na paglaki, mabilis na bulas, magandang bulas, at pinapaberde ang mga dahon sa taglay dahil sa taglay nilang nitrogen. Okay, natapos na tayo magtanim. Pagkatapos natin magtanim ay maglalagay tayo ng tubig dyan sa ilalim. Yung ganyang kaliit, ganyang kalaki ay isang beses lang sa isang linggo ka maglalagay ng tubig. Yun ay sapat na para hindi ka na magdilig araw-araw. At syempre kapag lumaki pa siya ng ganito kalaki ay maglalagay ka ulit ng manure. Sa gilid niya, maghukay ka na sa bagya tapos maglalagay ka ng manure sa ibabaw ng kanyang lupa. Yung 2 beses na paglalagay ng manure na yon ay sapat na para lumaki silang malusog na ganito kaganda kalapad ang dahon ng ating mga pechay. O ganun lang, sana nagkaroon ng idea. Salamat.